Dok, ano po ba yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon or namamaga ang almoranas? Again, it can be form of habit, no? Ito yung matagal kang nadumi sa toilet. Ideally kasi within 5 minutes ka lang, ma-move mo na, ma-evacuate mo na siya. So, hintayin mo na, dito na yung poop, sure ka na nadudumi ka, saka ka na lang umupo Saka ka po sa sa toilet, bowl. pag game na talaga. Oo. So, mga 5, maximum 10 minutes toilet. Usually kasi ngayon, no, tagal na natin sa phone. Yun na nga po, Dok eh. Tatambay pa. Tatambay. Kasi pag pupunta sa CR, di ba, parang hahanapin muna yung phone Mm-mm. bago pumunta sa CR Yes. para Oo. habang nagdumudumi, nagpo-phone. Tapos hindi natin namamalayan, tumatagal tayo dun sa pagkaupo. So, bad pala yun, Dok. Yes. So imagine yung puwetan natin, nakashoot ka dun sa butas ng toilet. Mas mataas yung pressure niya. So talagang pinuput mo yung self mo at risk na lumaki yung mga hemorrhoids. And paglaki niya comes more symptoms eventually. Na-establish na natin na yung pagtambay sa toilet nakakakosya ng almoranas. Pero paano yung pinag-uusapan natin kaninang pag-iridok? Ano ba yung talagang pathophysiology niya? Bakit siya nagkakos ng almoranas? So similar with pag-ire at pag-stay doon nga sa butas ng toilet, increased pressure, no? Mas mag-engorge siya. Mas lalaki siya. So if imagine repeated mo yun ginagawa, talagang tinutulungan mo yung hemorrhoids, mag-pool doon yung blood, lumaki yung blood vessel. Similar nga dun sa varicose veins sa legs, Yes. di ba? These are seen sa prolonged standing, nagpupul dun yung blood. So similar dun sa hemorrhoids natin, tinitrain mo na siya na lumaki. May kinalaman po ba yung edad o kaya yung pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa pagkakaroon ng sakit na almoranas? Like kunwari yung mga nagpupunta sa gym, tapos yung mga nag-workout, like, di ba pag sobrang bigat ng binubuhat nila, may kinalaman po ba yun? So edad, no? It's really more of yung constipated elderlies natin. So that predisposes them for hemorrhoid enlargement. These are also the same patients na may ibang sakit sila, no? Thyroid problems, Parkinson's can also cause constipation. Constipation in turn causes, sunod-sunod kasi siya, no? Hemorrhoid enlargement. As for yung pagbubuhat naman, same, parang umirik ka lang din. Diba usually core yan? Yes. Tapos exert ka ng pressure para ma-push mo siya. So, mag-engorge din siya. Isa sa pangunahing senyales kasi nga po nito ay pagdudugo, no? Sa pagdumi or dugo sa dumi. Pero Dok, meron po bang iba pang sakit na pwedeng mag-cause nito ng dugo sa dumi? Yes. So, ang bituka natin mahaba yan. Top to bottom, no? Mouth to rectal anus area. So, of course, itong hemorrhoids na ito, ang bleeding niya usually fresh blood. Bright red sila. But the intestine, since mahaba siya, hinahog din yan ng maraming blood vessels, may lining din yan. Pwede pang may issues higher up. Of course, when we do rectal exam, our fingers can only reach hanggang abot lang ng daliri namin, not unless we do the full endoscopy or do CT scan, MRI. Hindi namin makikita yung higher up pa eh. Sa higher up, pwedeng may mga diverticula. These are, mga bulsa ng bituka natin, no? Na maninipis ang lining, pwedeng magdugo doon. Another is, of course, mga polyps, mga contil sa loob ng bituka na ang iba ay pwedeng maging sanhi ng cancer pag lumaki. So, yun pwedeng mag-cause rin ng bleeding.